Magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan, at narito po ako ngayon nasa bahay ni tatay dito sa Barangay Origono, Gobernador Generoso, Davao Oriental. Ito yung first na araw sa pag-umpisa sa bahay ni tatay. So samahan niyo ako ngayon mga kababayan sa ating vlog dito sa bahay ni tatay. Ang nagtrabaho na kasi yung kuya ko. So magpasalamat muna ako sa mga sponsor dito, lalo na kang Tita Edna, kang Ate Virginisa, at siyempre kang Atiyeng na siya yung nagdagdag ng para matapos to. So salamat Atiyeng. So dito tayo ngayon mga kababayan para makita natin, kita nyo yung ano na yung inumpisahan, no? So tara. So yung mga kababayan, dito na yung kuya ko yung nakakulay green ng damit, saka yung libor niya. So ang oras kasi dito mga kababayan, mag alas 10 na. So nakita nyo may layout na. So umaga sila dito kanina, siguro mga alas 6 pa sila dito. Kaya nalagyan na ng hollow block na pahila na. So mabilis lang ito mga kababayan, para matapos talaga itong bahay ni tatay. Ngayon na may pile na hollow block. So, ang libor niya. So, ito yung file mula sa lupa. Pila ka file nito? Tulo? Tatlo. So, dito sa taas yung amakan para diretso na sa akin. Tapos, para matibay mga kababayan, kailangan talaga flooringan, tapos pailan ng kuan para magtagal. Kasi kung idiretso mo sa lupa yung hamakan, kakainin nyo ng lupa. So ito yung talaga ang ginagawa namin, kaya nalakihan tayo ng budget. Kailangan talaga pailan, tapos flooringan para matibay, magtagal ba. Kaya paano yung binigay natin ay magtagal. So ito yun talaga ang ginagawa ko pag may magbigay ng pabahay, ano talaga para matibay po ba, hindi yung puro na lang kahoy. Ito yung taas, ito yung nagawa nito si Rowel, pero busy kasi, so kuya ko na lang yung nagawa. So, mabuti ngayon ay nano natin to kasi sobrang busy nito, napakaraming tinarbaho. So hindi ako ng tulong sa kanya para matapos talaga itong bahay ni tatay. So sayang ginastos dito ang sponsor, no? So ito po mga kababayan, ito yung mga nakita nyo, yung mga materialis nandito. Buhangin, kahapon nahuli yung buhangin ng hollow block. So yung mga yero, siminto, pampako nandito. So puway sa dong, puway sa ba, puway. So ito po mga kabayan yung libor niya, asawa ng anak ng kuya ko. So asawa. So kami lang dito nagtulungan para matapos talaga itong bahay ni tatay. Initiative na lang ba para matapos talaga to, kasi tagalan ito. So ito po yung forma mga kabayan ng bahay ni tatay. Baka ng pinigit. So ngayong araw siguro matapos na ito pagwan, pile. O man ron naglawa to lang pag pile mo, no? Ha? Tapos na sabi ni kuya, mag-pile nito. Pag-pile ito tapos flooringan, yan na maglagay ng yung kwarto,
labas doon kusina. Doon na. So yung mga kababayan, ito na nag-file na naman sila ito sa kabilang side. Sila dito nakapile na. Dito ilagay yung mga kan sa taas. Dose man ito lang, dose. Ang dre. Dose pa. Dose Gis. Ang laki nito. Sukat mo ba? Napakainit ito mga kababayan sa lugar na to. Init. Yung kapitbahay ni tatay. Mga anak na pa ako. Mga bakal. Napakatibay ito mga kababayan, itong haligi na to. Tigas to. Yung ibang materialis natin. So ang gagawin ng kuya ko dito, yung sabi ko dito kasi ng first ko vlog nito, lagyan ng kwan dito. Kasi paglagyan pa, ano na, masikip na dito. So ang gagawin ng kuya ko dyan siguro. Asang kwarto ni David Tol? Dire. Dito ang portahan. So dire sarado na ni dire. Tama. So dire na portahan. So ilipat na dito mga kababayan dito ng portahan. Ito yung kwarto niya. So wala na yan dyan. Kasi may kilid ng kalsada makadisturbo. So dyan na yung portahan niya, tapos kusina yan dyan. So ito kwarto niya. Iba kasi yung plano ng panday ba. Kaya yung kuya ko na yung nagpanday. Iba na yung kanya. Kasi ano lang, in-estimate lang yung laki. Hindi naman pwede na layoutan ulit. So hinabol na lang yung layout ni Rowell. So para mas malaki yung kwarto. Siyempre para kung may kasama siya dito yung mga apo niya, hindi hindi masikip. So yun ang plano ng kuya ko, doon na lang daw sa yung portahan doon. Yan yung kusina. Dito yung kwarto niya. Yung plano kasi namin dati, dito na park, ganito ng parang terrace. So dyan yung tawag ito, yung parang sala. So ang liit lang kasi. So kaya iniba ng kuya ko ng plano, doon na lang yung minasahan ng lagyan ng pile. So para mas malawak yung kwarto. Kasi may gamit din si tatay doon sa bundok para madala dito. Kasi kung maliit yung kwarto niya, lagyan pa daw ito ng sala, maliit na. Parang ano. So doon na lang para dito malaki. Kasi maganda ito mga kababayan pagkatapos ito. Iba-iba kasi yung plano ng panday. So si kuya ko ay ano talaga yan, maraming ginagawa yung mga bahay malalaki. So ngayong araw matapos to nila first na araw ngayon. So bukas mapail na to, mga floringan, mapailan yung madong no. Flooring. Bukas siguro mag-flooring na naman. Basta update lang namin to araw-araw para
Kasi dito lang ako sa kanila. Dito muna ako nag-focus para matapos talaga to. Baka iba. Fokusan muna natin to dito para matapos to ba. Kasi lilipat na naman kami doon sa bahay ni nanay. Katapos namin dito. So ngayon po mga kababayan, wala dito si tatay. Siguro bukas papuntahin ko to dito. At least nakita niya na yung bahay na layout na. Ay natawag nito, naumpisa na ba? Kasi nung pumunta siya dito, hindi niya, ito nakita niya na. Pero sabi niya, wala pa kasi nagtrabaho. So, siyempre malayo din doon sa kung saan natin siya napuntahan. Bungkalin to dito mga kababayan. Ito yung tambakan, floringan. Huwag sa mo? Huwag sa tol. Ingat kayo. Mainit. So, masaya si tatay nito pag nakita niya na. Hindi pa niya kasi nakita itong inumpisa na yung bahay niya. Lumaki na ito mga kababayan pag na-floringan na. Ang bahay kasi pag hindi pa na-floringan, maliit pa, pero pag matapos na yung floringan na makita na yung laki, nakita mo buo na talaga ba, kasi ito yan nakita nyo mga nakatambak pa, lumaki na yan. Daming kapitbahay ni tatay dito mga kababayan yan. Tapos dyan may tindahan. Maganda dito kasi kilid lang ng kalsada. Yun, kalsada yan dyan. Ito na part. Napakaraming mangga dito mga kababayan. Ito mangga. Oh, mangga. Mangga. At dyan sa bahay ni tatay, napakaraming mangga. So, kinausap na namin yung kuan. Kinausap na ng parang anak ni tatay yung kuan, mangga. May-ari ng mangga. Mangga tuloy yung kinausap. May-ari ng mangga. So, siguro pag matapos mamunga yan, putulin na lang siguro yung sanga na yan yung sa papunta dun sa kusina niya. Pag-usapan pa namin ulit ng may-ari dito kung papayag ba talaga sa para. Pero mas maganda kung may ano dyan para malamig. Pero kaso lang yung yero delikado.
Lapitan natin. Lapitan natin konti dito. So, diyan kasi yung kusina ni tatay. So, napakaraming mangga dito mga kababayan. May bunga. So, napakaraming mangga. Lamig dito. Maraming mangga mga. Kita nyo. Usapin namin yung kuan. Kasi nag-usap na daw sila, sabi ng anak ni tatay. Doon sa kuan, kita ko yung anak ni tatay. Kinausap na yun na kung pagkatapos mamunga, putulin na lang yung sanga. Kasi naka ano din yan dito, naka-disturbo ba. Pero tingnan natin kung usapan natin yung kuan, yung may-ari. Usapin natin. Ayan, may ano na ng pertahan. Yung mga kapitbahay ni tatay dito. Ito may mga mangga din dito. Pakalamig dito sa lalim ng mangga. May mangga. Ayan. Ito yung mga mangga. Yaman si tatay, napakaraming mangga. Puro bunga, grabe yung bunga dito mga kababayan ng mangga dito. Ito na part yung kusina ni tatay. Saan natin? Dito yung kusina niya. Tsaka CR. Pero yung CR, kausapin pa natin talaga tong may-ari para kung lagyan kasi ng CR dito. Ano to? Sayang tong mangga ba? O malaki yung maputol. Kasi ano, nakita niya napakaraming bunga. So sayang naman ito. Masarap mangga. Ito yung mangga dito sa mga market binibenta. Ganda dito daw kasi hindi maboring si tatay dito. May mga kapitbahay man. Ito yung test ng araw na pag ano nila paggawa sa bahay ni tatay. So may ano kasi si tatay mga kababayan doon sa unahan doon sa kabilang purok. Pinausap doon niya yung may-ari ng puno ng may-ari ng mangga. So kung pwede putulin, pero siguro mapuntahan ko na lang para ako yung kausapin ko din ba kung papayag, para at least masip ano yung tatay yung kusina walang dahon ano ng mangga ba. So yun mga kababayan, no, ito tayo pa rin sa bahay ni tatay. So dito muna ako nakapokus mga kababayan para kahit pa paano matapos talaga to, no. So ang sabi kasi ng kuya ko ay 1 week lang kami dito para talaga matapos, para makalipat si tatay. Kasi nga ay delikado doon sa kung saan siya natin nakita doon sa bundok. Nag-iisa lang kasi siya doon. So
Ngayon, magpasalamat lang tayo sa sponsor talaga no na ano to natapos. So magpasalamat ako lalo na kang Tita Ed natin kay Tita Ed at kang Tita Virginisa at saka kang Ate Yeng na sa yung pinatapos talaga ni Ate Yeng no. Napakalaking tulong talaga ni Ate Yeng sa ating karera no, sa ating pagcha-charity. Kasi ito ay napakalaki po talaga ng gastos kahit maliit lang ito mga kababayan dahil sa napakamahal yung mga materialis ngayon. Hollow block, magbayad ka pa ng biri-biri, so buhangin, suminto, bakal, yero, labor pa, napakaraming gan. So kahit pa paano matapos no. So sana po supportahan niyo ang aking channel, wag niyo yung skip yung ads para at least na may kunting kikitain tayo no sa ating pagbo-vlog. Maraming salamat sa lahat ng mga palaging sumuporta dahil kahit pa paano may upload tayo araw-araw. Okay, so dong bahinga kasi mainit, napakainit mga kababayan dito. Ang oras kasi ngayon mag alas 12. So napakaaga nila kanina, umpisahan nila ng kuya ko umaga, siguro alas 6 pa dito na sila. So para matapos talaga no. So si kuya kasi napakaraming trabaho pa yan. So ano lang, kinausap ko lang siya na pwede tapusin mo na tong bahay ni tatay. So magpasalamat din ako kang ating dahil siya yung nagpatapos talaga dito para matapos. So salamat ating sa pagpabot mo ng tulong. So yung mga nagko-comment sa atin ng masama, may magandang comment. Salamat sa yung mga comment na magandang comment. May comment din doon na pero ganun talaga pag mag-vlog ka no. Ganun talaga yung mga komento ng mga kababayan natin. So naintindihan ko kayo kung ano yung mga sinasabi nyo kasi sa inyo din yan. So sa akin ayaw kong i-bash nyo ako, basta ako ginagawa ko yung karapat dapat na makatulong tayo. Kasi magpa-epekto tayo, wala tayong magawa no, wala tayong magawa sa ating mga kababayan. So tayo yung tulay na bakit natulungan yung ating mga kababayan. So tuloy tayo, huwag tayong maraming daldal pa, basta mag vlog lang tayo, mag vlog. Huwag natin pakialaman yung mga baser kasi yung mga baser natutulog lang yan sa bahay siguro, walang yung tawag ito, walang magawa. So okay lang yan sa inyo, okay lang yan sa akin kasi sa inyo din yan no? Basta ako alam ko yung ginagawa ko na tama yung ginagawa ko, tuloy ako sa aking karera no. So magpasalamat din ako sa mga taong sumuporta kasi hindi nyo ako iniwanan. Salamat no. So salamat sa inyong lahat na yung pagsubaybay sa aking channel. So inuulit ko po mga kababayan, maraming salamat sa ating mga charity viewers, sa lahat ng mga sponsor, salamat po sa inyong lahat. Thank you po, at siyempre sa mga anonymous na yung pagpapanggit ng pangalan, thank you po sa inyong pagsuporta, sa inyong pagpabot ng GCash, pagpabot ng tulong no. So salamat po mga kababayan at God bless po, bye bye.